natin ngayon, no? Ngayon po, talagang dinidemonize nila ang Pogo, no? Bagamat 2 taon na sila, hindi naman nila pinagbawal ang Pogo. Ngayon, pagbabawal daw, pero naririnig natin, meron daw exception na 12. Sino kaya yung 12 disipulo na hindi covered ng ban, no? Pero unang-una po ay, nung huling hearing na nandun ako, ang pinupunto nila, kayo daw ang responsable sa Pogo dahil sa Executive Order number 13. At sabi pa ni Congresswoman Luistro, yung EO nyo daw ay labag sa saligang batas as an unconstitutional exercise of legislative powers kasi for the first time, ginamit nyo raw yung word na e-gaming na wala naman daw sa batas na bumuo ng PAGCOR. No? So ang suma total, kayong sinisisi doon sa proliferation ng Pogo samantalang 2 taon na, hindi naman yan napatigil din. No? At ang sabi ni Andre Domingo, ang Pogo nagsimula as early as 2007 pa. Your take on this, Mayor? Sino yan siya? Congresswoman Luistro. Luistro? Opo. First termer. Oh, bright siya. Huwag na lang yung Pogo. How about the wedding? O itong masyaw all over the Philippines. Anong masasabi mo, ma'am? Or are you just concentrating on Pogo? Correct. Karami niyang masyaw, wedding. Sakla. Why ano sa Pogo? Bakit ka magpabida dyan sa Pogo? If you want to be a moral person, lahat po na, lahat ng gambling. Huwag lang Pogo. Because Pogo is a gambling, it's a gambling game. Lahat naman ito, Philippine Charity Sweeps, sugal rin yan, ma'am. So, ratsadahin mo na. Bakit ka mag-concentrate dyan sa Pogo na illegalize? Ganito yan. Nandyan na yan. Lahat ng sugal sa Pilipinas, sakla, hantak, nandyan na yan. Pagka rumarami na, kung ikaw na may presidente na ginamit mo yung utak mo, if it proliferation of the gambling game, it's either you have the option to allow it openly in a disorderly manner, hayaan mo and allow the Pogo operators to corrupt government. Kasi iko-corrupt niya yung police, iko-corrupt niya yung mayor, congressman, gobernador. Ngayon, ang mabuti talagang gawain mo, sana ma-presidente ka. Para ma-educate ka rin. You regulate. That is really what it is. Regulate. Try to regulate. Sabihin mo, okay, I will allow you. Hindi ko na rin ma-control itong mamalaro na ito. It's all over town. Magkuha kayo ng lisensya, magbayad kayo, magkaroon ako ng pera, plus I would have a take doon sa income ninyo. Pero magpaligal, tapos na kumukuha tayo ng pera, maitulong pa natin doong pera sa mga mahirap. Ospital, medisina, yung walang mapuntahan, walang gamot, walang pagkain. Yun, that you have to worry. Sir, hindi ba rin naman andun na yung problema, pero ang Kongreso hindi umandar. Tapos aangal sila pag may umandar. Di sana gumawa sila ng batas. Kaya nga, so, what is she? Congresswoman. What are you doing? Kahit habang nag-criticize siya, wala pa ring galaw dun sa Kongreso, either way, to outlaw it or to legitimize it. So, soldado ka ng gobyerno, magtrabaho ka naman. Do not just ever be complaining about the mess that we are in. This is not a perfect country.
So, every now and then, there's always a wrongdoing. Kasi yung sugal naman, wrong talaga yan. It is only legal, but it's still wrong. And, kumikita ang gobyerno, it's regulated so that it will not proliferate and makontrol mo that it cannot affect the whole of the community. Mga bata, at saka you limit it to persons who can, afford it. Like dito casino, hindi naman lahat pumapasok dyan eh. Pumapasok naman casino yung may mga pera. I believe that when you start to complain, look into the larger picture. O wag masyadong, ang mahirap kasi yung you are a myopic creature. Yan ang nangyayari dyan.